kakagising ko lang. And yung original plan ko is mag-early mag-travel. Pupunta somewhere. Pero, obviously, hindi matutuloy kasi kakagising ko lang talaga. So ayan, nagmamadali ako magligpit ng pinagtulugan ko. Actually, hindi na ako naligo during that morning. Currently, nandito ako ngayon sa downtown Digos and pupunta tayo ngayon today sa Davao Occidental. We will visit 2 municipalities in Davao Occidental today. Bye! So eto, nag-drive ako from Digos City. So straight lang talaga yan. So first municipality na madadrap natin will be Padada. So that's roughly around 10 kilometers away from Digos City. But in here, this is one of the sabi nila popular spot. Ito ang malaking acacia tree. There's a rumor daw dyan. So ayan, nandito tayo sa Padada. Ayan. Dun sa mga usual na nagta-travel dito, ito yung place na may jug. Yun. Yung pampagising sa mga driver at mga natutulog. Alam yun ng iilan. So, ayan. So, from this spot, yung Jensan dyan is nasa 77 kilometers away. So, usually talaga, ideally, kaya naman talagang uwiin araw-araw si Jensan. Pero hindi ko lang ginagawa. After Padada, Sulup na. Malalaman mo na may sasulup ka na is dahil maraming usok. This usok is, marketing strategy yan ng mga nagbebenta ng bibingka. Yan yung palatandaan na nasa sulup ka na talaga. Distinct yung usok na yan. So, wala nang ibang place sa Davao del Sur, pati sa Davao Occidental, or even some neighboring mga municipalities and provinces na may usok. Wala. Si Sulup lang talaga. Promise. Tapos while driving ka, this will be your backdraft. Actually, ito yung view mo when you're driving. You get to see the mountains. Mas clear yan pag clear skies yan. So in here, nag-drop muna ako sa mismo business district ng Sulup. So here is yung kanilang public market, and then sa likod nito is yung kanilang bus terminal, and then yung parang karinderya sa likod. At ayun, hindi pa ako nakaka-breakfast. Nandito ako ngayon sa Sulup terminal para mag-breakfast. Take breakfast lang before ako aakyat for Davao Occidental today. After kong kumain, diretso ulit tayo dahil yung sentro nila mismo is nasa middle of Sulup. So dito naman, napapuntang Davao Occidental na road is meron pa rin mga usok dahil marami talagang nagbebenta ng bibingka during morning and the afternoon. After Sulup, may crossing dito. This is popularly known as Crossing 80. I don't know why. Bakit Crossing 80 ito? But this road will lead you to the municipality of Malalag and then the Davao Occidental province. So from that point, nasa mga around 5 kilometers, nandun na yung port of Malalag and the Malalag town proper. Siyempre, kailangan makita talaga itsura natin dyan para cool tayo tingnan. Yan. Para ibigin ng tunay at makita mukha natin. O, see? Parang pulis pang kalawakan. Ayan, another face. What I like most about driving dito sa area na to is napakaganda ng kanilang road. Malawak. The majority of the road nila is na asphalt, so smooth talaga yung driving. And what's good about this place is yung kanilang zigzag roads or yung mga
swerving roads nila, napaka-smooth. Actually, from that point hanggang dun sa may mga zigzag roads pa yan. And then you will be greeted by this view, blue skies, nice road, smooth road, chill drive, good music. What can you ask for more? Diba? This is really my favorite part. Some of my favorite, actually marami akong favorite parts in driving papuntang Malita, and this is one of the nicest part kasi napaka-smooth ng daanan nila dito. So here is yung papuntang approaching ng Port of Malalag. There, yung may crossing dyan. And then, straight ahead from that is yung Malalag proper. Ang road na papuntang Santa Maria is really smooth sailing lang din. And then, kagandahan din, tulad lang sinabi ko kanina, majority nito is na asphalt na rin. Kaso nga lang, paliko-liko yung daan. Like, mula sa Malalag hanggang Santa Maria. Pero kahit paliko-liko yung daan, ito naman din yung sasalubong sa'yo na view. Diba? Punong-puno ng puno. Ang ganda lang talaga ng area. Fresh air. At dito na yung entrada ng Santa Maria, Davao Occidental. After traveling more or less nasa mga 70 kilometers away from Digo City, I am now here at Santa Maria, Davao Occidental. And here's my view. See? It's a beautiful place. After kong natapos dun sa scenic park nila, kailangan ko na rin umalis kasi hindi yung endpoint ko for today's video. Yung endpoint ko will be Malita, Davao Occidental. So from Santa Maria, I need to travel nasa around 35 kilometers away from Santa Maria to reach Malita, Davao Occidental. Actually, ganun rin naman din yung dadaanan. Paliko-liko rin naman, asfalto. Ma-enjoy mo naman din yung ride dahil maraming views na kung saan may portion na may cliff, meron ding portion na kung saan you are near the sea. Upon reaching Malita, sasalubong ulit sa'yo yung Davao Gulf, which napaka-refreshing niya. Actually, pag-abot ng dali na side, parang gikapoy na chikog drive-an. Pero carry lang man. Not a choice. We need to do this. Kasi we are paid to do this. So, drive lang tayo ng drive. Actually, na-enjoy ko naman talaga yung pagdadrive dito ng park.
busog na busog ang mata mo while driving here. Kaso nga lang masakit sa likod. Pero sa ngalan ng pera, kailangan natin itong gawin. Dahil tayo ay alipin ng salapi. Hindi ito tawag ng kalikasan. Ito ay tawag ng kayamanan. So, kailangan natin ito ma-fulfill. So, here is the view of the Malita. Diba? Makikita mo yung whole town of Malita dun sa kanilang top view. Actually, kakatapos lang ng kanilang event. Parang mayroong celebration yung town of Malita. Hindi lang ako sure kung ano yung name ng event. But they have an event. So yan, kitang-kita mo yung buong buuan ng Malita. It's just really a simple town. Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa Malita, Davao Occidental. And here's my view. Ang ganda ng place. So, nandito na tayo sa kanilang town proper and ikakat ko na ang video na to dahil meron tayong special task to this place na hindi pwedeng divulge dahil tayo isang Agent X44. Bye! So, currently, nasa gym mall ako. Kakagising ko lang. Magpa-5 na kasi, so kailangan akong pumunta ng gym mall. This is the nearest place. Kung mag-ano, basta. So right now, nandito ako. And then I'm planning na mag-buy ng mga additional na gamit. So tara, let's go. Nasa kitchenware tayo and dahil nag-dinner tayo sa gym mall, tapos sumakya tayo sa kitchenware, napatay ang gamit. See? Budol ulit. Ako, ka-stress.